Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghimtay. Nang mapagmasdan nila, si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat inibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay laang sa Kalbaryo. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat inibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis. Doon nga'y naganap ang kanyang pasakit. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos.
Langit ay nilisan niya, pagkat inibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Isang napakamapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Mga kapatid, palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Hesus sa Kanya pong ginawa para sa bawat isa sa atin. Deserving ang Lord sa lahat ng atin pong pagsamba, sa atin pong mga buhay, sa atin pong paglilingkod. Deserving ang atin pong Panginoon. Wala nang iba pa. Talagang Siya lang ang karapat-dapat sa pagsamba po nating lahat. Sa umaga pong ito, mga minamahal, atin pong inaalala ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Ang Kanyang sacrifices, ang Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya inaanyahan ko po kayong lahat na nasa inyo pong mga tahanan, maging ang lahat ng sa mga sandaling ito, kung kayo po ay nasa ibayong dagat at naghahanap buhay habang nakikinig, patuloy po nawa nating namnamin ang mensahe ng krus ng atin pong Panginoong Hesus. Yan po ang mensahe na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. The message of Jesus Cross. Ito po ay atin pong kukunin mula doon sa aklat ng Mateo, kabanatang 27, talatang 32 hanggang 56. Sandali po tayong tumungo. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, Panginoon, ibinababa po namin ang amin pong mga sarili. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa inyo pong napakabanal na harapan. Binubuksan ang amin pong mga puso. Nagpapalinis, Panginoon, at isinusuko ang amin pong mga buhay sa inyo. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng amin pong karumihan at sa lahat ng amin pong pagkakasala. At ang amin pong mga puso ay amin pong binubuksan sa inyo pong mensahe sa umaga pong ito. Maraming pong salamat sa pagkakaloob po ninyo ng inyong bugtong na anak. At ang aming Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa inyo pong pagpapakasakit, dulot ng inyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay na ito, o Banal na Espiritu. Kumilos ka po nawa sa amin pong kalagitnaan. Kami po, Panginoon, ay nagpapaturo at nagpapasakop sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng amin pong pagpupuri, ang lahat ng amin pong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Amen at Amen. Mga minamahal na mga kapatid, lahat po ng atin pong mga pagkakasala ay dinala ng ating Panginoong Hesus doon sa cross of Calvary sa bundok ng Golgotha. It was the fulfillment of what Isaiah said. Ang sabi na Isaiah, all of us like sheep have strayed away. We left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of all. Ang sabi ni Isaiah, tayo daw ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na ipataw sa kanyang bugtong na anak ang kasalanan, ang parusa na tayo ang dapat na tumanggap dahil sa atin pong mga kasalanan. No, ito po yung pagpapakita ng pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, carrying all our sins to the cross, to the place called Golgotha. Ano ba ang mensahe ng krus na ito ng ating Panginoong Hesus? Ano ba ang itinuturo nito sa bawat isa sa atin? Pagbulay-bulayan po natin ito
mga minamahal na mga kapatid. Una, it is a message of willful obedience. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus hanggang sa krus sa bundok ng Golgota ay ayon sa kanyang mabuting pagpapasya. Ito po ay merong buong pusong pagpayag doon sa kanyang gagawing pagtubos sa bawat isa sa atin hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus, ito po ay merong mabuting pagpapasya. It is upon His willful obedience. He was not obliged or forced to do it. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya pinuwersa at hindi po siya inubliga na gawin po ang pagdadala ng atin pong mga kasalanan sa cross of Calvary. Sa verse 32, dito po sa mga talata na atin pong pinagbubulay-bulayan, ito pong si Simon from Cyrene, no? Itong si Simon na mula sa Cyrene, siya po ay pinuwersa, no? Pinilit, yun po yung nakasulat sa Bible, pinilit na ipapasan sa kanya yung krus ng ating Panginoong Hesus when Jesus Christ got weakened and tired from beating. No, dahil ang ating Panginoong Hesus noong mga panahong yon, walang kain, walang tulog, walang tubig na iniinom for several hours. Tapos, habang pasan-pasan niya yung kanyang krus, he was being beaten left and right, ng lahat ng taong nakakalapit sa ating Panginoon. Alam niyo, yung mga sandali na yon, talagang nakakadurog ng puso. Lahat ng tao, halos lahat ng tao na nagagawang makalapit sa ating Panginoong Hesus, sinasaktan siya. Si Jesus Christ, walang kain, walang tulog, being beaten left and right. Dumating sa kanya yung pagkapagod. Dumating sa kanya yung panghihina ng kanya pong lupang katawan. Kaya yung krus na yon, marahil, bumabaksak. Kaya itong mga sundalong Romano ay ipinilit dito kay Simon from Cyrene na dalhin yung cross ng atin pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, sabi sa pag-aaral, ito pong si Simon from Cyrene, he was a bystander. Siya po ay nakatambay doon sapagkat siya ay pumunta doon sa Jerusalem para sa pagdiriwang ng Pentecost. Noong naglalakad na ang ating Panginoong Hesus, habang siya po ay sinasaktan kabi-kabila, pasan-pasan yung kanyang krus, dumating yung kanyang pagkapagod at panghihina ng kanya pong lupang katawan, pilit na ipinapasan kay Simon na taga Cyrene, yung kanyang krus. Pero si Jesus Christ, He was not merely a bystander called by God to carry the cross for the sins of the world. Mga minamahal na mga kapatid, si Jesus Christ, hindi nakatambay lang sa langit at walang ginagawa. Lagi po natin niyang tatandaan na noong merong pangangailangan na tubusin yung kasalanan ng tao dahil hindi natin kayang tubusin ang atin pong mga kasalanan, saka siya lang tinawag ng ating Panginoong Hesus para bumaba dito sa lupa. No! Ang atin pong Panginoong Hesus, yung kanyang pagsunod to carry that cross was with the willingness of His heart. Meron pong willingness doon sa kanya pong puso. And take note, mga minamahal na mga kapatid, ang pagpapasan ng krus na yon ay napakahirap. Yes, ang pasan-pasan niya lang, mga minamahal na mga kapatid, para itama yung atin pong mga paniniwala. Ang pasan-pasan niya lang po ay hindi yung buong krus, kundi yun lamang pong patibulum. Yun lang po yung dinadala sapagkat yung mas malaking bahagi ng krus ay nakatayo na
doon sa bundok ng Golgotha kung saan doon kinukrucify yung mga kriminal na napapatunayan talagang kriminal at meron pong pagkakasala sa lipunan. Kaya ang ipinapapasan doon sa bawat isang mga condemned criminals ay yung patibulum. Yun lamang pong pa-cross part noong cross na yon. Pero alam nyo po mga minamahal na mga kapatid, it was 5 to 6 feet in height. It was 5 to 6 feet in length. Ang haba po noon, 5 to 6 feet ang haba. At pagkatapos, tumitimbang po ito mula 34 hanggang 57 kilograms. Kaya ang bigat noong pasan-pasan ng ating Panginoong Yesus, habang siya ay binibit noong mga tao, habang siya ay sinasaktan noong mga tao, habang siya ay nilalatigot, hinahagupit, mahigit 1 sakong bigas. And yes, the victim is being beaten while carrying the cross to the place of crucifixion. At ganyan po ang nararanasan ng ating Panginoong Yesus. Kaya mapapatunayan po natin na si Jesus Christ, yung kanyang pagsunod to carry the cross for us, was with the willingness of His whole heart. Buong puso, buong buo niya na sinunod yung ipinag-uutos sa kanya ng God the Father to carry that cross for all of us. Pangalawa, it was a product of the love of both God the Father and God the Son. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, yung ginawa na yon ng pagbibigay ng God the Father ng kanyang bugtong na anak at yung ginawa ni Jesus Christ na pagbibigay ng kanyang sarili to carry the cross for all of us, ito po ay mula sa kanilang tunay na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ito po yung mensahe ng John 3:16. Ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Ganon tayo kamahal ng God the Father, mga minamahal na mga kapatid. Yung mundo na kanyang nilikha ay nagkasala at dahil sa kanyang pagkakasala ay aabot sa kamatayan ng kanyang pisikal na pangangatawan at ng kanyang kaluluwa. Nung umabot sa kamatayan ng tao, yung kasalanan na kanyang ginawa. At merong kailangang magbayad noong kasalanan na yon upang ang tao na sino mang sasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ginawa ng God the Father? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak as an offering of sacrifice to pay the penalty of the sins of the world. Ganyan tayo kamahal ng God the Father. And in the case of Jesus Christ, ang sabi sa 1 John 3:16, we know what real love is because Jesus gave up His life for us. Tingnan niyo po kung paano pinatunayan ng ating Panginoong Yesus that His obedience was out of His willingness because He loves you and me. Yung kanyang pagsunod, yung kanyang pagpasan ng krus, it was out of the willingness of the heart dahil mahal niya ikaw at ako. At ito po ay sinasummarize ng Romans chapter 5 verse 8, ang pagmamahal ng God the Father at ang pagmamahal ng God the Son. Ito po ay binubuod ng Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi diyan, "But God showed His great love for us by sending Christ." Ganon yung pagmamahal ng God the Father. At si Jesus Christ to die for us while we were still sinners. Nakita po natin, mga minamahal, pakinggan po natin ito. Itong si Jesus, because of His love, He willingly obeyed the Father and carried the cross
to Golgotha. Again, the message of Jesus' cross is a message of willful obedience. It is a message of a willful obedience. Pangalawa, it is a message of complete sacrifice. Ito po ay mensahe ng buong-buong pagsasakripisyo ng atin pong Panginoong Hesus. I-consider po natin itong mga bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid. Letter A, the cross was for the criminals. Alam niyo po yung krus na yon na pinasa ng ating Panginoong Hesus, hindi yon para sa Kanya. Yun po ay para sa mga kriminal. It was for the condemned prisoners. Dito po sa verse 38, ang atin pong pinag-aaralan, 2 criminals were crucified with Him. Dalawang magnanakaw, yung ipinako na kasama ng ating Panginoong Hesus. Isa daw sa gawing kanan at isa doon sa gawing kaliwa. Yan po yung every year ay inaalala po natin na merong 3 krus doon sa bundok ng Golgotha, nakapako sa gitna ang ating Panginoong Hesus, that for me, it was not for Him. At pagkatapos sa kanyang dalawang gilid, nakapako yung dalawang condemned criminals, dalawang condemned prisoners. Sila po ay mga magnanakaw, and they deserved it as mandated by the law being implemented in the land. Deserving po sila doon dahil napatunayan, mga minamahal na mga kapatid, na sila ay tunay na nagkasala. Kaya deserving sila doon as mandated. Ulitin ko, deserving sila doon as mandated by the law being implemented in the land. Why? They were condemned thieves. Sila po ay mga magnanakaw. Sa ibang salin nga po ng Bible, revolutionaries ang tawag sa kanila. Pero si Jesus, mga minamahal na mga kapatid, letter B, He does not deserve the cross. Hindi po siya deserving sa cross. And He does not deserve any humiliation. Hindi niya po deserve yung pagpapahiya sa Kanya. Sa verse 35, dito po sa atin pong pinag-aaralan, yun pong mga sundalo na dumakip sa Kanya at sumama sa Kanya hanggang sa cross of Calvary. Dahil nahubara na ang ating Panginoong Hesus ng Kanyang kasuotan, yung Kanyang damit ay pinagpustahan noong mga sundalong Romano. They gambled His clothes. At sa verse 39 hanggang verse 40, yung lahat ng dumadaan noong mga sumandaling yon ay tinutuya siya. At pagkatapos, sinisigawan ang ating Panginoong Hesus. He was completely humiliated. And for me, He does not deserve it. Hindi niya po deserving ang humiliation at lalong hindi niya deserving ang cross of Calvary. Yes, ang sabi sa book of Isaiah, chapter 53, tayo daw ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya daw tayo ng lakad at sa Kanya ipinataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, na siya ang nagkasala. Tama? Yes. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Prophet Isaiah, tayo daw ay para mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Pero yung parusa na dapat tayo tumanggap ay ibinigay ng God the Father sa Kanyang anak na si Jesus. Pero hindi ibig sabihin na kung sa Kanya ipinataw yung parusa na tayo ang dapat tumanggap, hindi ibig sabihin na siya yung nagkasala. No. In Matthew chapter 27 verse 46, ano ang tanong ng ating Panginoon Jesus sa God the Father? Ito po ay isa sa 7 last words. Ang tanong ng ating Panginoong Hesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani.
Yes, maaaring nagtanong ang ating Panginoong Hesus, bakit siya pinabayaan ng God the Father? But it doesn't mean that he was a rebellious son and deserved to be forsaken and punished. Yes, maaaring tinanong ng ating Panginoong Hesus ang God the Father, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo hinayaan sa akin ang lahat ng ito? And yes, hinayaan nga yon ng God the Father, itinulot yon ng God the Father that Jesus will die on the cross. But it doesn't mean na siya po ay rebellious son at deserving siya na iwanan at deserving siya na parusahan. Jesus may have been the sacrificial lamb, but that was basically the point. Maaaring siya yung isinakripisyong tupa para sa kasalanan nating lahat. Pero yon, mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na punto ng atin pong pinag-uusapan. We cannot able to pay our sins. So Jesus was made the blameless sacrifice for us. Sa halip na tayo na makasalanan, ay siya na walang kasalanan ang ipinako. Dito po sa mga talatang ito, alam nyo, ang sabi ng mga tao, kung siya ang tagapagligtas, kung siya ang anak ng Diyos, kung siya talaga ang hari ng Israel, iligtas niya ang kanyang sarili at bumaba sa krus. Pero ano nga ba, mga minamahal na mga kapatid, kung kayo ang tatanungin ko, hindi ba nga siya ang tagapagligtas? Hindi ba nga siya ang anak ng Diyos? Hindi ba nga siya ang hari ng Israel? He was truly the Savior, the Son of God, and the King of Israel. Siya po yun, mga minamahal na mga kapatid. And so, what He did on the cross was an act of complete sacrifice. The cross was not for Him. It was for the condemned criminals. Kaya yung ginawa niya sa cross of Calvary, it was an act of complete obedience. Kasi kahit hindi sa kanya yung kasalanan, willfully, sumunod pa rin siya at naging sacrifice for the sins of mankind. Number 3, at dito po ako magwawakas, it is a message of reconciliation with God the Father. Mga minamahal na mga kapatid, yung pagpako kay Jesus Christ at pagtubos sa atin pong mga kasalanan, hindi lang po ito pagtubos sa kasalanan nating lahat. It was God's way to reconcile mankind to God the Father. Lagi po natin niyang tatandaan. At alalahanin po natin ang mga katotohanan ito. Letter A, He was there on the cross to satisfy the requirement for our salvation. Diyan po sa verse 39 hanggang verse 44, lahat ng mga taong dumadaan, yung mga sundalong naroroon, yung mga Pariseo at iba't ibang mga religious leaders noong mga panahong yon, pilit siyang pinabababa kung talagang siya nga daw
ang tagapagligtas. Pero pakinggan niyo po ito, mga minamahal na mga kapatid, napaka-importante nitong sasabihin ko sa inyo. Yes, lahat ng tao noon gustong makita na patunayan ni Jesus Christ na totoo nga yung kanyang sinasabi, na siya nga ang tagapagligtas, He was the Messiah, siya po ang Son of God o ang anak ng Diyos, and the King of Israel. Kung tunay na ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka dyan. Ba't hindi mo iligtas ang iyong sarili? Ang sabi ng isang nakapako din sa krus, ibaba mo ang iyong sarili dyan sa krus, ibaba mo na rin kami. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Hindi po siya bababa sa krus na yon kahit kaya niyang gawin. Dahil siya ang magbabayad ng ating kasalanan at ang kabayaran ay ang kanyang kamatayan. He was there to satisfy the requirement for our salvation. Kaya para sa akin, kahit kaya niyang bumaba sa krus, hindi niya gagawin. Kahit siya yung tagapagligtas at totoong siya yung tagapagligtas. Kahit siya yung Son of God at totoong siya yung Son of God. Kahit siya yung King of Israel at totoong siya nga ang hari ng Israel. Pero ganun pa man, hindi po siya bababa sa krus. Dahil nandun siya to satisfy the need of our salvation. Kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang siyang tanging pwedeng maging kabayaran sa kasalanan nating lahat. Dahil hindi po natin kayang bayaran ang atin pong mga kasalanan. Kaya ang katotohanan na nandun siya sa krus ay ang mensahe sa bawat isang tao na tinatapos niya ang pangangailangan para tayo ay maligtas. Every time na titingnan po natin yung krus na yon, lagi po nating aalalahanin na nandun siya 2,000 years ago para sa kabayaran ng kasalanan mo at ng kasalanan ko. And letter B, Jesus' death on the cross opened the doorway to the Father. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross of Calvary, ito po yung nagbukas ng daan para sa atin patungo sa God the Father. Ang sabi po ng Matthew 27 verse 51, at that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, from top to bottom. Alam niyo po kasi, mga minamahal na mga kapatid, para maunawaan po natin, meron pong mga parts yung temple. O yun pong templo sa Jerusalem ay meron po itong mga bahagi. Yun pong mga temple courts, no, kung saan doon isinasagawa yung mga paglilitis. No, ang ating Panginoong Hesus ay dinala doon sa panahon ni na Pontius Pilate. Doon po siya nilitis, no, doon sa mga temple courts na yon. Pangalawa, the holy place. No, yun pong the holy place, ang nakakapasok lang po doon mga saserdote. Ano ho? At meron din pong tinatawag na the most holy place. Andon po yung kaban ng tipan, and yes, na andoon yung presence ng atin pong Panginoong si Yahweh. Ang nakakapasok lang po doon, high priest. No ho? Yun pong mga dakilang saserdote ang nakakapasok po doon, at sila po ay pumapasok once a year para i-atone yung mga kasalanan ng buong bansang Israel. Naghahandog po doon yung pinakapunong pala, no, hindi dakilang saserdote, kundi pinakapunong saserdote
para maghain ng mga haing tupa o haing hayop para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong bansa. Yan po ay atin pong matatagpuan in the book of Leviticus chapter 16 verses 1 to 5 kung gusto po nating pag-aralan. At mula po doon sa the most holy place, meron pong napakakapal na kortina. No, ang sabi po sa pag-aaral, yung kortina na yon ay ubod ng kapal. No? At pagkatapos, napakabigat noong curtain na yon, at yun po yung nagse-separate from the most holy place to the other place of the temple. No? At yung mga saserdote, yung mga pinakapunong saserdote na pumapasok po doon, ang sabi nga po nila, tinatalian ng tanikala doon sa kanila pong mga paa. No? At pagkatapos, kapag hindi po kasi karapat-dapat yung naghahandog, kahit yung pinakapunong saserdote ay maaaring mamatay sa loob ng the most holy place dahil yun nga po ay kinaroroonan ng presensya ng atin pong Panginoon. Kaya nga, hindi lahat ng tao nakakapasok doon. Ano ho? Ang nakakapasok lang, pinakapunong saserdote na pumapasok once a year for the atonement of the sins of the nation. No? Pero, noong mamatay ang ating Panginoong Hesus sa cross of Calvary, yun pong kurtina na yon ay napunit mula sa taas, sa gitna, mula sa taas, hanggang sa pinakababa. At yun po ay nagsisimbolize ng removal of barrier between God and all the people. Iba ho, nakita po natin yung representation ng pangyayaring yon. Dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, nagkaroon na po ng removal o inalis yung naghihiwalay sa tao at sa Diyos. No, inalis na yung anumang barrier na nakaharang upang ang tao ay tuluyang makapasok sa presensya ng atin pong Panginoon. Pakinggan niyo po ito, mga minamahal na mga kapatid. We were once God's enemies. Tayo po ay dati kaaway ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa aklat ng Biblia. Tayo po ay nasa kadiliman. At ito po ay dahil sa ating pong mga kasalanan. But Jesus' death on the cross paved the way for our reconciliation with God the Father. At alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid, yun pong road to reconciliation, it was so rough and it was very difficult. Napakagaspang, no? At napakahirap noong daan ng reconciliation with God the Father. And it took Jesus' sacrifice of Himself to clear the road towards that most precious reconciliation. Kahit napakahirap, kahit napakabigat, kahit napakagaspang noong daan na yon sa pakikipagkasundo at pakikipag-unite po muli natin sa God the Father because we were once God's enemies. We were in the darkness due to our sins. Pero sa kabila ng hirap na yon na pwedeng pagdaanan, dinaanan yon ni Jesus Christ. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus at kamatayan doon sa krus kung saan siya ipinako. So ang challenge sa bawat isa sa atin, today, as we remember His love and sacrifice, mga minamahal na mga kapatid, let us give Jesus the highest praise and gratitude, worthy of the message that He delivered through the cross. Hindi lang ngayon, no, kundi sa bawat mga araw at sa bawat taon
na aalalahanin po natin yung pag-ibig at sakripisyo ng atin pong Panginoong Hesus. Pasalamatan po natin siya ng totoo sa atin pong mga puso. At ito pong mga pagpapasalamat na ito dapat worthy doon sa message of the cross na binigay ng ating Panginoong Hesus when He died on that cross. And finally, let us give our hearts in total humility. And mind you, mga minamahal na mga kapatid, it requires the denial of ourselves. Yung pagbibigay natin ng atin pong buong puso sa atin pong Panginoong Hesus, in total humility, ito po ay nangangailangan ng pagde-deny ng atin pong mga sarili. Hindi yung gusto natin, hindi yung hinihingi natin, hindi yung nais natin, kundi yung nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin kahit gaano ito kahirap. And let us willingly carry our crosses daily, no matter how heavy it would be, and commit our lives of complete obedience to God. It may not be enough, and it will never be enough. But it is our offering of thanksgiving to the Father for what Jesus Christ, His Son, has done for all of us. Sandali po tayong tumungo at muling manalangin. O aming dakilang Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa inyo pong napakadakilang pag-ibig at pagpapakasakit na hindi kayang tumbasan ni numan na inyo pong ginawa when you were hanged on the cross and died on that cross to pay the penalty of all our sins. Today, as we remember your love and sacrifice, tulungan niyo po kami, Panginoon, na talagang ibigay ang amin pong mga puso sa inyo, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na totoong magpasalamat sa inyo, worthy of the message that you delivered on that cross. At ang amin pong mga gagawin, it will never be enough. Hindi po ito magiging sapat sa ginawa mo, Panginoon. Pero tulungan mo kami na gawin ito bilang ito yung amin pong pagpapasalamat sa inyo namang ginawa para sa bawat isa sa amin. Sa inyo po namin pinagtatagubilin, O Diyos, ang amin pong mga buhay at patuloy po kaming nagsusuko ng amin pong mga sarili sa inyo. Pangunahan at samahan niyo po nawa ang bawat isa sa amin. Ito po ang amin pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Sa mga sumandaling ito, mga minamahal na mga kapatid, yan po sa loob ng inyo pong mga tahanan, o kung kayo man po ay nasa iba yung dagat at magkaiba yung atin pong oras, sa mga sumandali pong ito, kayo po ay naghahanap buhay, maglaan lamang po tayo ng 5 minutong pagre-reflect, no, doon sa mensahe na atin pong narinig, and so much more doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin. At magkaroon po tayo ng ilang sandali kasama ang atin pong pamilya, kung kayo po ay nasa loob ng inyo pong mga tahanan, na magkapit-kapit ng inyo pong mga kamay at magpasalamat sa atin pong Panginoon. Mga minamahal, yun pong atin pong pagpapasalamat at pananalangin na gagawin at pagre-reflect, hindi po ito magiging sapat, pero gawin po natin ito mula sa atin pong mga puso bilang pagpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin. Ang 5 minuto po ay magsisimula ngayon.
began. You were on his mind, and every tear you cry is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. Nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you would come. Nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you would come. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you would come. Because of Jesus' willful obedience, because of Jesus' complete sacrifice, nagkaroon po ng kapangyarihan yung krus. There is power in the cross. Bakit po? Sapagkat doon po nabuhos ang dugo ni Kristo at doon po siya namatay. Tatlong bagay po, minamahal na mga kapatid, ang dapat po nating pakatandaan. Through Jesus, the cross has the power to forgive sin. Through Jesus, the cross has the power to erase or remove our sin. Through Jesus, the cross has the power to save. Wala na po si Jesus Christ doon sa cross. Kasi natapos na po ang kanyang pagliligtas. Wala na rin po yung cross doon sa Calvary. Wala na po yung doon kasi hindi po kailangang maging stationary ang cross. Pero yung message of Jesus' willful obedience, yung message of Jesus' complete sacrifice, yung message of reconciliation doon sa krus ay kailangan pong magpatuloy. Kailangan po yung cross ni Jesus
ay nasa atin pong mga puso. Ano ho? Alam niyo po, pag ang isang tao nawawala, pagka po tayo may hinahanap, ano po ang ating itinatanong? Nasaan yung reference point? Nasaan yung landmark? Sa mga mananampalataya, ang ating reference point ay yung pong cross Amen. ni Jesus. Yun po ang ating landmark. Kaya nga po, if we want to live a Christ-centered life, we must also live a cross-centered life. Hindi po pwedeng paghiwalayin Amen. si Jesus Christ at ang kanyang krus. So tayo po ay mananalangin, tayo po ay magsiyukod, at tayo po ay patuloy na lumapit at magpasalamat sa ating Diyos. Dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa inyo pong napakadakilang mensahe na inyo pong ibinigay sa bawat sa amin. Salamat po sa inyong willful obedience to the Father. Salamat o Diyos sa inyong complete sacrifice. Salamat o Diyos sa message of reconciliation. Salamat o Diyos sa inyo pong ginawa sa aming mga buhay. At nawa aming Panginoon ay magpatuloy ang iyong mensahe, yung message of the cross ay magpatuloy po sa pamamagitan po namin sapagkat naniniwala po kami na marami pa po o Diyos ang nagnanais na maranasan o Diyos ang inyong pagliligtas. Kaya nawa po Panginoon, ang bawat isang nakapakinig ng iyong mga banal na salita, ang bawat isang Panginoon na nabigyan niyo po ng hamon, ay tunay na tumugon, Panginoon, sa inyong panawagan. Nawa po hindi masayang, Panginoon, ang inyo pong message, Panginoon, ang inyo pong hamon sa bawat sa amin. At nawa, Panginoon, patuloy na magamit niyo po kami, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagliligtas, bilang daluyan ng iyong biyaya, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin, dinadakila po namin ang iyong banal na pangalan, sa tanging pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin po nating lahat ang basbas mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, ng kalakasan, ng kagalakan ng inyong kaligtasan. Patuloy na pakinggan ng Diyos at tugunin ang inyong mga panalangin at ipagtagumpay sa inyo ang lahat ng bagay, pagsubok man sa buhay o karamdaman, gaano man kabigat, gaano man kagaan, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen at Amen. Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po na nasa inyong mga tahanan, maging yung pong ating mga kapatid na nasa ibayong dagat. Tayo po ngayon ay nasa ilang mga pagbabalita at pahayag. Pero bago po yun, pasalamatan po natin ang ating minamahal na pastor sa napakabiyayang mensahe, sa hamon ng salita ng ating Panginoon. Salamat din po kay Kuya Tony, kay Jack Miriam sa mensahe ng awit at sa masisipag po natin na member ng multimedia team. Magpapatuloy po ang ating bagong umaga, bagong pag-asa bukas, 5 a.m. So magpapatuloy na po tayo sa regular na bagong umaga, bagong pag-asa. Then on Sunday po, sa linggo, ay pagdiriwang po natin yung ating sunrise service, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Sali po na gagawin natin yan ng 5 a.m., ay gagawin po yan ng 9 a.m. At ating pong sundan yan sa Cavite 2 FB page. Huwag po natin kalilimutan yan, mga minamahal na kapatid. At huwag din po natin kalilimutan ang ating prayer meeting, home edition, It's Home, a prayer altar, na lagi po patuloy po natin isinasagawa every Wednesday, every 6:30 p.m. At huwag po ninyong kalilimutan na mag-post ng inyong picture at ipapadala po natin yan doon sa BUC group chat. At huwag po natin kalilimutan din, pinapaalala po yung ating prayer covenant, yung pong every Saturday, saka po yung iba pa pong mga
mga prayer chain ng pananalangin natin, ay wag po nating kalilimutan, napakahalaga po yan. Dahil yung pong ating worship service, ay wala pa rin po tayong face-to-face. Doon pa rin po tayo sa ating mga tahanan. At wag niyo pong kalimutan na ipadala yung bilang kung ilan po kayo na nanambahan noong araw na yon. At ipadala niyo rin po doon sa ating FB page ng DUC. Then, minamahal na mga kapatid, ilang social concern po. Sana po patuloy po tayong sumunod sa ipinatutupad na enhanced community quarantine ng ating pamahalaan para po yan sa atin. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na kung mahalaga po sa atin ang ating sambahayan, ang ating pamilya, kung mahalaga po sa atin ang ating kapwa, kung mahalaga po sa atin ang ating community, at kung pinapahalagahan po natin ang ating bayan, yun pong ating pagsunod sa health protocols, kapahayagan po yan ng ating pagmamalasakit sa ating bansa. Kaya sana po ay patuloy po tayong sumunod sa health protocols at bantayan po natin yung mga updates patungkol po sa ating church ministries at yun pong ipinatutupad ng ating pamahalaan, particularly yung IATF. So, keep safe po, minamahal na mga kapatid, ingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng ating Diyos. Good morning po. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Matakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umaga pong ito. Salamat po sa napakadakilang mensahe na inyo pong ipinaabot sa bawat sa amin. Ang mensahe ng krus ng inyong bugtong na anak. Ang mensahe ng totoong pagsunod. Ang mensahe ng buong sakripisyo. At ang mensahe ng pakikipagkasundo sa inyo at sa amin. Salamat po sa inyo pong walang hanggan at napakadakilang pag-ibig na inyo pong ipinadama nung namatay ang aming Panginoong Hesus para sa amin pong katubusan. Tulungan niyo po kami na hindi lang po namin ito basta napakinggan, kundi ito po ay amin pong isagawa sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Lord, ipahintulot niyo rin po, Panginoon, na makapagtaas muli ng kamay ang inyong abang lingkod at sa pamamagitan nito ay maipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin ang inyo pong napakahalagang bendisyon. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kanyang katapatan, ang kanyang pagpapatawad, ang patuloy nawa nating maranasan sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang patuloy nawang manahan sa ating pong mga puso at maging kagalakan sa atin pong mga buhay araw-araw. Ang patuloy na pagtuturo, pakikipisan at gabay ng Espiritu Santo ay sumaating lahat mula ngayon at magpakailan-kailanpaman. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Stay safe and God bless everyone.